kongresista si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos nitong sabihin na ang testimonya ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog sa House Quadruple Committee o Quadcom ay bahagi ng isang demolition job. Ayon sa senador na dating hepe ng pambansang pulisya ng ilunsad ang anti-drug war ng Duterte administration, isang fishing expedition ng House probe. Layon anya nitong siraan siya, gayon din si Vice President Sara Duterte. Batay kay Mabilog, nanganib ang kanyang buhay nang maisama sa narco-list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihayag din nitong nakatanggap siya ng impormasyong pipilitin siyang iturong drug lords, sina dating Senador Franklin Drilon at Mar Rojas. Ayon kay House Majority Leader Representative Jude Asidre, kung ayaw magpaliwanag ni Senador De La Rosa sa Kongreso, sa ICC na lang ito magpaliwanag dahil deserve ng mga pamilya ng mga biktima at ng international community ang kasagutan kaugnay ng libu-libong bilang ng mga taong nasawi sa ilalim ng kanyang termino ng PNP chief pa ito. Diit naman ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, hindi maisasantabi ng senador ang investigasyon ng ICC. Nangyari rin anya ang pang-aabuso sa karapatang pantao noong panahon nito sa PNP. Mariinding itinanggi ni House Quadcom Co-Chairperson Representative Robert A. Barbers ang paratang ni Senator De La Rosa. Wala hong demolition job. Ang Quadcom, ang mandato ng Quadcom ay imbestigahan yung mga issues that are of national importance. Ano ito? Yung issue tungkol sa pagkalat ng droga sa ating bansa, issue ng walang pakundangang pagpatay sa ating mga inosente at mga inosenteng mga sibilyan na mga kababayan at other issues that is related to public order and safety. Wala hong political dyan. Wala hong demolition job dyan. Hindi ho namin tinitingnan yung 2028. Nagka-anim na pagdinig na ang Quadcom kaugnay ng posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at EJK sa gyera kontra droga ng nakalipas na administrasyon. Sa gitna rin ito ng isinasawang investigasyon ng ICC kaugnay ng maduong drug war. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.